sa araw po na ito ay mayroon na naman po tayong bagong aralin at ito po ay patungkol sa tinatawag na huruful mad. Okay? Tinatawag po na huruful mad o kilalang long vowels sa Ingles. At tinatawag po natin itong mga patinig na pahaba sa wikang Tagalog. وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الكريم نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إن شئت سهلا أما بعد sa lahat po ng mga estudyante na nakaantabay po palagi sa mga aralin natin dito sa Special Arabic Class for Beginners. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah po, sa araw po na ito ay mayroon na naman po tayong bagong aralin at ito po ay patungkol sa tinatawag na huruful mad. Okay? Tinatawag po na huruful mad o kilalang long vowels sa Ingles. At tinatawag po natin itong mga patinig na pahaba sa wikang Tagalog. Napag-aralan po natin sa mga nauna nating aralin, itinuro po natin ang tatlong uri ng mga patinig na ginagamit po natin sa lingwaheng Arabic. At ang mga patinig po na iyon, ang una pong patinig ay ang tinatawag na fatha, at ang fatha ay isinusulat po natin iyon sa itaas ng letra. At ang kanya pong katumbas na tunog sa wikang Tagalog ay A. Okay? Ang kanya pong katumbas ay A. Okay? Ito po ang una nating patinig sa lingwaheng Arabic. Pangalawa po ay ang tinatawag na kasra. Okay? At ang kasra po, ito po ay ang patinig na isinusulat natin sa ibaba ng isang letra. At ang katumbas po nito ay I. Okay? Ang katumbas po nito ay I. At ang pangatlong patinig po, iyon po ang isinusulat natin sa itaas ng isang letra na kahugis po ito ng waw, ngunit maliit lang po ang pagkasulat sa kanya. At ang katumbas po nito ay U. Okay? Ang kanya pong katumbas ay U. Kasunod po nun ay nagbigay po tayo ng pangalawang uri ng patinig at iyon po ang tinatawag na at-tanwin. Okay? Ang at-tanwin po kapag naging dalawa po ang fatha. Okay? Kung ganito po ay isang fatha, ang kanya pong tunog ay A. Kapag daragdagan po natin ng isang fatha, ay magiging fathatan. Okay? Magiging dalawang fatha. Ang kanya pong pangalan sa wikang Arabic ay fathatan at ang kanyang tunog po ay an. Okay? Magdaragdag lang po tayo ng isang N. Okay? Ang kanya pong tunog ay an. Pangalawa po, kapag dinagdagan po natin ng isang kasra, ang kasra ay nagiging dalawang kasra at ang tawag po sa kanya sa wikang Arabic ay kasratan. At ang kasratan po, ang kanya pong tunog ay in. Okay? Ang kanya pong tunog ay in. At ang panghuli po ay isang dhamma. Kapag durugtungan po natin o magdadagdag po tayo ng isang dhamma, magiging dalawang dhamma po. At ang kanya pong pangalan sa wikang Arabic ay dhammatan. Ang ibig pong sabihin ay dalawang dhamma. So ang kanya pong tunog ay un. Okay? Magdaragdag lang po tayo ng N. Okay? Kung fathatan po ay an, kasratan ay in, at dhammatan ay un. At ang tawag po sa mga ito ay at-tanwin. Tinawag po silang at-tanwin sapagkat ang tunog po nila ay nun. Okay? At-tanwin ang tawag po sa kanila. Okay. So ito po ang pangalawang uri ng
patinig sa wikang Arabic. At ngayon po, inshallah subhanahu wa ta'ala, ay tutungo po tayo sa pangatlong uri ng patinig. Okay? At ito po ang tinatawag po natin itong patinig na pahaba or long vowels sa wikang Ingles. Okay. Mayroon po tayong tatlong uri ng patinig. Ang unang uri po ay tinatawag na al-maddu bil alifi. Pangalawa po ay al-maddu bil ya'i at ang panghuli po ay al-maddu bil wawi. Okay. Ngayon po, ano po ang ibig sabihin ng al-maddu bil alif? Ibig pong sabihin nito ay long vowel po siya gamit po ang alif. Okay? Siya po ay long vowel gamit po natin ang letrang alif. Okay? Ngunit ang alif po, okay, meron po tayong sinabi po natin na meron po tayong katinig at patinig sa wikang Arabic. At ang katinig po natin o ang consonants ay binubuo po ito ng 28 letra sa wikang Arabic. Nag-uumpisa po ito sa letrang alif at ito po ay nagtatapos sa letrang ya. Okay? Ngunit mayroon po tayong tatlong letra na mula po sa mga katinig. Okay? Mula po sa consonants or Arabic alphabet. Mayroon po tayong tatlong letra dyan. Yun po ang al-alif, al-ya, al-waw. Okay? Tatlong katinig po sila at the same time nagiging patinig po sila. Okay? Ngunit, ang patinig po na iyon ay long vowel or tinatawag po nating patinig na pahaba. Okay? Patinig na pahaba. Ibig pong sabihin ay pahaba po ang pagbasa natin sa kanya. Okay? So, mayroon po tayong tatlong mga letra. Alif, ya, waw. Sila po ay mga katinig, consonants. At the same time po ay nagiging vowels po sila, nagiging patinig po sila sa wikang Arabic. Okay. Ngunit may pagkakaiba po ang tatlong ito. May pagkakaiba po ang long vowels at consonants sa wikang Arabic. Mayroong mga sitwasyon na kung saan sila po ay nagiging katinig at may mga sitwasyon din po na sila po ay nagiging patinig na pahaba. Okay? Ibig pong sabihin, hindi po sa lahat ng oras na kapag nakita po natin ang alif, ya at waw, ay automatic po sasabihin nating patinig po sila. At hindi po sa lahat ng oras ay sasabihin po nating automatic mga katinig po sila. Okay? Minsan po sila po ay nagiging consonants, minsan po ay sila po ay nagiging vowels. Okay? Ang katanungan po ngayon, kailan po sila magiging long vowels? Okay? Kailan po sila magiging long vowels? Kailan po sila magiging patinig na pahaba? At kailan po sila magiging katinig or consonants? Ang katanungan pong iyan ay sasagutin po natin sa aralin natin sa araw na ito, insyaallah subhanahu wa ta'ala. Mag-uumpisa po tayo sa tinatawag na al-maddu bil alif. Okay? Long vowel po siya, gamit po natin ang letrang alif. Okay? So, ang al-maddu bil alif, ito po ay long vowel po na pahaba po ang pagbasa sa kanya. Okay? Ano po ang partner or kasamahan po palagi ng alif? Sapagkat sa wikang Arabic po, ang tatlong ito po, ang alif at ang ya at waw ay meron po silang mga partner or kasama po sila. Okay? Meron po silang mga kasamahan. Nagiging long vowels lang po sila, nagiging patinig na pahaba lang po sila kapag kasama nila ang mga patinig na iyon. Okay? So, mag-uumpisa po tayo sa letrang alif. Okay? Ang letrang alif po ay, okay? Kapag may nauna po sa kanyang letra, okay? Kapag may nauna po sa kanyang letra, na ang letrang iyon po ay mayroong patinig na fatha, okay? Ibig pong sabihin, mayroong pong patinig po na a, excuse me po, okay? Ibig pong sabihin, kung mayroon po tayong makikitang letra sa wikang Arabic na ang kanyang patinig ay fatha, ang kanyang patinig ay a, at sumunod po sa kanya ang letrang alif, okay? At sumunod po sa kanya ang letrang alif, doon lang po siya magiging patinig na pahaba, okay? Okay, so doon lang po siya magiging
patinig na pahaba. So magbibigay po tayo ng halimbawa kagaya po ng ginagawa natin sa iba pang mga aralin. Magbibigay po tayo ng mga halimbawa para mas maintindihan po natin ang aralin na ito insyaAllah subhanahu wa ta'ala. Magbibigay po tayo ng 3 halimbawa insyaAllah subhanahu wa ta'ala na kung saan ay ang alif po ay magiging patinig na pahaba sa mga salitang ito. Okay, magbibigay po tayo ng 3 salita. Ang unang salita ay okay. Ang unang salita ay qala. Okay? Ang una pong salita ay qala. Okay? Qala. Ang ibig pong sabihin nito ay nagsabi. Okay? Qala. Mapapansin po natin ang unang katinig po o ang unang consonant sa word po na ito, sa kalima na ito ay ang qaf. Okay? At ang qaf po ay meron po siyang patinig na fatha. Okay? Meron po siyang patinig na fatha, kung kaya babasahin po natin siya bilang qa. Okay? Kasunod po nun, sumunod po sa kanya ang letrang alif. Okay? Sumunod po sa kanya ang letrang alif. Na ang letrang alif po, okay? Ang letrang alif po, sa kondisyon po, okay, nagiging long vowel po siya kapag susunod po ang letrang alif sa isang letra na meron po siyang patinig na fatha, patinig na a. At ang alif po na iyon ay wala po siyang patinig. Ibig sabihin ay sukon po ang kanyang patinig. Okay? Ibig po sabihin ng sukon ay hindi po natin siya lalagyan ng fatha, hindi po natin siya lalagyan ng kasra, hindi po natin siya lalagyan ng dhamma. Automatic sukon. Pag sukon po siya, kung ano lang po ang kanyang tunog, ay iyon po ang pagbasa natin sa kanya. Okay. So ngayon po, ang nauna pong letra ay qaf at mayroon po siyang patinig na fatha. So babasahin po natin bilang qa. Okay? Sumunod po sa kanya ang alif. Sabi po natin, kapag susunod po ang alif sa letra na ang letrang iyon po ay may fatha, automatic magiging long vowel po siya. Magiging patinig na pahaba. Ibig pong sabihin ay hahabaan po natin ang pagbasa sa qa. Okay? So magiging qala. Okay? Qala. Qala. Okay? Qala. Okay? Qala. So mahaba po ang pagbasa natin sa qaf sapagkat mayroon po siyang fatha at sumunod po sa kanya ang alif. Okay? Sa ganitong sitwasyon po ay magiging long vowel po siya. Okay. Pangalawang halimbawa ay okay? Pangalawang halimbawa po ay rijalun. Okay, meron po tayong ra, meron po tayong jim. Okay. Sa punto pong ito, mayroon po tayong jim na mayroon po siyang patinig na fatha. Okay? So babasahin po natin bilang rija. Okay? Ra na may kasra, jim na may fatha, rija. Ngayon, sumunod po sa jim ay meron po siyang meron po siyang alif. Okay? Sabi po natin ang atin pong rule, kapag mayroon pong letra na mayroon siyang fatha at sumunod po sa kanya ay alif, automatic magiging long vowel po iyon. Magiging patinig na pahaba. Okay? Ibig sabihin ay pahaba po ang pagbasa natin sa kanya. Sapagkat siya po ay nangangahulugan na long vowels po. Okay? Long vowel. So pahaba po ang pagbasa natin sa kanya. Okay? Magiging rijalun. Okay? Rijalun. Rijalun. Okay? Ang kahulugan po nito ay plural po ito ng kalalakihan. Pag sinabi po nating rajulun ay isang lalaki, rijalun, mga kalalakihan. Okay? Mga kalalakihan. Okay. So pangatlong halimbawa na atin pong ibibigay ay okay. Ang una pong letra, meron po tayong hamza na
may alif. Meron po tayong hamza na may fatha. Okay? At ang sumunod po sa kanya ay ba na sukun ang kanyang patinig. Kaya naman ay hindi po natin siya bibigasin. Bibigasin lang po natin kung ano po ang kanyang tunog. Okay? So, plus ba po na walang patinig. Ab. Okay? Ab. Okay? So, ab po ang pagbasa sa kanya. Kasunod po ay waw. Ang waw po na ito ay meron po siyang patinig na fatha. Okay? At ang sumunod po sa kanya ay alif. Okay? Sabi po natin, kapag meron pong letra na meron siyang patinig na fatha at sumunod po sa kanya ang alif, magiging long vowel po siya, magiging patinig na pahaba. Okay? So, ang pagbasa po natin sa kanya ay abwabun. Okay? Abwabun. 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 Okay? Ang meaning po niyan ay mga pintuan. Pag sinabi po nating babun ay isang pinto, abwabun ay mga pintuan. Alhamdulillah po ay natapos na po tayo sa al-maddu bil alif. Natapos na po tayo sa long vowel or patinig na pahaba gamit po ang alif. Okay? Ngayon po ay dedirekta po tayo sa pangalawang uri ng mad. Pangalawang uri po ng long vowel at iyon po ang al-maddu bil ya. Ibig pong sabihin ay patinig na pahaba gamit po ang letrang ya. Okay? Gamit po natin ang letrang ya. Okay. So ano po ang kanyang rule? Kailan po magiging long vowel ang ya? Okay. Ang una po ay ang alif, nagiging long vowel po siya kapag may nauna po sa kanyang letra na ang kanyang patinig ay fatha. Okay. Ang ya po, okay? Magiging long vowel po ang ya kapag mayroon po tayong nakitang letra na ang kanyang patinig ay kasra. Okay? Ang kanya pong katinig ay kasra, which is ang kasra po ay, ang katumbas po nito sa wikang Tagalog ay i. Okay? Magiging long vowel lang po ang ya kapag mayroon po tayong nakitang letra na ang kanyang patinig ay kasra at sumunod po sa kanya ang letrang ya. Okay? Okay. Kapag ganito po ang sitwasyon, okay? Kapag mayroon pong letra na ang kanyang patinig ay kasra at ang sumunod po sa kanya ay ya at sa pangalawang kondisyon po na ang ya po na iyon ay wala po siyang patinig. Ibig pong sabihin, hindi po siya lalagyan ng fatha, kasra, or dhamma. Ibig sabihin, mananatili po siya sa as-sukun. Mananatili po siya bilang sakina. Wala po siyang patinig. Okay. So sa ganong sitwasyon po ay magiging long vowel po siya. Ang pagbigas po natin sa kanya ay i. Okay? I. So magbibigay po tayo ng halimbawa para mas maintindihan po natin insyaAllah subhanahu wa ta'ala. Okay. Ang unang halimbawa po ay okay. Ang unang halimbawa po, okay, lalagyan po natin dito ng sukun para hindi po tayo malito. At lalagyan po natin dito ng sukun. At, okay. So, ganito po. Nagiging long vowel po ang ya kapag meron po tayo nakitang isang letra na mayroon po siyang patinig na kasra at sumunod po sa kanya ang ya na sukun. Okay. So, ang unang halimbawa po ay ito po. Ja, okay, jim na may fatha, ja, mim po na may kasra, mi, jami. Okay. So, ngayon po, nakita po natin ang mim na ang kanyang patinig po ay kasra at sumunod po sa kanya ang ya na sukun. So, nakumpleto po ang ating mga kondisyon para maging patinig na pahaba po ang ya dito. Okay. So, jami. Ngayon po, sumunod po sa kanya ang ya na sukun. So, magiging jamilun. Okay? Jamilun. Jamilun. Ganyan po ang tamang pagbigas po sa kanya. So, hindi po natin siya bibigasin bilang jamilun. Okay? Kung hindi, bibigasin po natin bilang jamilun. 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 Okay? Long vowel po na ya sapagkat
mayroon pong ano dito, mayroon pong harf or letra na kasra po ang kanyang patinig at sumunod po sa kanya ang ya na sukun. Okay? So ito po ang unang halimbawa ng long vowel na ya. At ang kahulugan po ng jamilun ay ibig sabihin po ay magandang lalaki. Okay? Or handsome sa wikang Ingles or guwapo po sa wikang Tagalog. Okay, alhamdulillah. So pangalawa po, ang pangalawang halimbawa po natin, okay? Pangalawang halimbawa natin ay okay. Ito po ang ating pangalawang halimbawa. Okay? Ang una pong harf ay ra na may fatha. Pagbasa po sa kanya ay ra. Kasunod po ay kha. Kha na may kasra. Khi. Okay? So ngayon po, mayroon po tayo ditong letra na may kasra. At sumunod po agad sa kanya ang ya na sukun po. Okay? Ya na wala po siyang patinig. Okay? Ya na sukun po ang kanyang patinig. Ngayon po ay nakumpleto po ang tinatawag nating pahaba na patinig gamit po ang ya. So ang pagbigas po sa kanya ay rakhisun. Rakhisun. Okay? Rakhisun. Ang kanya pong kahulugan ay mura. Okay? Mura po ang kanyang kahulugan. So ito po, natapos po natin ang pangalawang halimbawa. Alhamdulillah. At ang natira na lang po sa atin ay ang pangatlong halimbawa. Okay. At ang pangatlong halimbawa po ay tatamaan po ata tayo dito sa pangatlong halimbawa. Okay. Ang pangatlong halimbawa ay parang ako lang po ata ang tatamaan nito. Pero hindi po halata. Hindi po halata, no? Okay. Ang pangatlong halimbawa po natin ay okay. Ang una po ay sin na may fatha, sa, at ang pangalawa po ay mim na may kasra. Ngayon po, nakita po natin, harf o letra na may kasra. Ang sumunod po sa kanya agad-agad ay ya na sukun po, wala po siyang patinig. At ang huli po ay no na may dhammatan. Okay? Ang pagbasa po sa kanya ay saminun. Okay? Saminun. Saminun. Okay? Ang kanya pong kahulugan ay mataba. Okay? Ang kanyang kahulugan ay mataba, pero hindi naman po siguro ako masyadong samin pa. Okay? So alhamdulillah at kaya pa po. Okay? Kaya pa po ito ng diet inshallah subhanahu wa ta'ala. Lalo na nasa buwan po tayo ngayon ng tinatawag na Shahrun Mubarak. Shahrun Mubarak o tinatawag po nating Shahrul Ramadan. Okay? Buwan po na kung saan puno ng pagmamahalan, puno po ng reward ng Allah subhanahu wa ta'ala, puno po ng blessings, alhamdulillah. Okay, ito po ang pangatlo nating halimbawa, saminun, saminun, saminun. Okay, alhamdulillah, mapapansin po natin, dito po, lahat po nito ay meron po siyang fatha, ang sumunod po ay alif, at lahat po dito ay meron po tayong kasra, at sumunod po sa kanya ay ya. So, alhamdulillah, natapos na po natin ang pangalawang uri ng mad. Pangalawang uri po ng long vowel. Yun po ang long vowel gamit po ang letrang ya. At ang natitira na lamang po ay ang panghuling uri. At iyan po ang ipapaliwanag natin insyaAllah subhanahu wa ta'ala.
Alhamdulillah po, ngayon po ay tutungo po tayo sa pangatlong uri ng long vowel or patinig na pahaba. At ang pangatlong uri po ay tinatawag po nating al-maddu bilwawi. Al-maddu bilwawi o tinatawag po na long vowel po or patinig na pahaba gamit po ang letrang waw. Okay? Gamit po ang letrang waw. Ngunit kailan po siya magiging long vowel? Okay? Ano po ang kanyang mga kondisyones? Ano po ang kanyang conditions or tinatawag po na syurut sa wikang Arabic? Okay, ang kanyang kondisyon po, kailangan po ay meron po tayong isang letra na ang kanyang patinig ay dhamma. Okay? Or at ang katumbas po nito sa wikang Tagalog ay u. Okay? Kapag ganito po ang nakita natin, kapag isang letra po na ang kanyang patinig ay dhamma at karugtong po niya o sumunod po agad sa kanya ang waw. Okay? Na ang waw po na iyon ay sukun. Okay? Ang ibig pong sabihin ng sukun ay adamul haraka. Adamul haraka. Ibig pong sabihin ay wala po siyang vowel. Okay? Babasahin lang po natin siya kung ano po ang kanyang tunog. Okay? So ito po ang pangatlong kondisyon. At ito po ang pangatlong uri at ito po ang kanyang kondisyon. Kailangan po ay meron pong letra na dhamma po ang kanyang patinig or vowel at susunod po sa kanya ang waw. At ang waw na iyon ay sakina. Ibig pong sabihin ay wala po siyang vowel. Okay. Magbibigay po tayo ng tatlong halimbawa din para mas maintindihan natin ang usaping ito inshallah subhanahu wa ta'ala. Ang unang halimbawa po ay ito po ang ating unang halimbawa. Okay. Ito po ang unang halimbawa natin. Okay. Ra po na may fatha, ra, sin na may dhamma, su. Okay. At waw po ang sumunod sa kanya na sukun at ang panghuli po ay meron po siyang dhammatan. Okay. Ngayon, kung ito lang po ang babasahin natin, rasu, okay, rasu. Ngunit, kagaya po ng sinabi natin kanina, kapag nabuo po ang kondisyon, iyon po ang letra na mayroon po siyang dhamma, okay? Letra po na mayroon po siyang dhamma at sumunod po sa kanya ay letrang waw na sukun po ang kanyang patinig, okay? At ang pagbasa po nito ay magiging long vowel po siya na gamit po ang waw, okay? So, magiging patinig na pahaba gamit ang waw. So, ang pagbasa po ngayon sa kanya ay rasulun. Okay? Rasulun. 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 Okay? Rasulun po ang kahulugan po niya ay sugo. Okay? Kagaya po ng minamahal nating propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siya po ay rasulun. Rasulullah, sugo ng dakilang Allah. Okay? Yan po ang ating pinakaunang halimbawa po. Okay? Yan po ang ating pinakaunang halimbawa. Ang pangalawang halimbawa po natin ay okay? Ito po. Ang pangalawang halimbawa. Nun na may dhamma, ang pagbasa po sa kanya ay nu. Jim na may dhamma, ju. Okay? Meron po tayo ditong harf, letra na may dhamma at sumunod po agad sa kanya ang waw na sukun. Kaya naman po magiging long vowel po siya gamit ang waw. So ang pagbasa po sa kanya ay nujumun. Okay? Nujumun. 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 Okay? At ang kahulugan po nito ay bituin. Okay? Bituin po ang kahulugan niya. At ang panghuli po nating halimbawa ay
Ang panghuli po nating halimbawa ay okay. Ang panghuli po ay mim po na may dhamma, sin na sukun, mus, lam po na may kasra, musli. Mim na may dhamma po, muslimu. Okay? Ngayon po, ang harf po na ito, ang mim po, ang letrang mim, ay dhamma po ang kanyang vowel na ang kahulugan po nito o ang katumbas po nitong tunog ay o sa wikang Tagalog. At sumunod po sa kanya ang waw. Okay? Nakumpleto po natin ang conditions sa salitang ito sa word po na ito o sa kalima na ito, kaya naman magiging long vowel po siya sapagkat long vowel po siya na waw sapagkat meron po tayong letra dito na may dhamma at sumunod po agad sa kanya ang waw na sukun po ang kanyang vowel. Okay, so ang pagbasa po sa kanya ay muslimuna. Okay, muslimuna. 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 Okay? At ang kanya pong kahulugan ay maraming kalalakihang Muslim. Kapag sinabi po nating Muslimun, okay? Pag automatic meme po ito na may dhammatan, Muslimun ay isang Muslim na lalaki. Muslimuna ay maraming Muslim na lalaki or kalalakihang Muslim. So alhamdulillah po ay iyon lang po ang ating aralin sa araw na ito. Patungkol po iyon sa huruful mad or tinatawag po nating long vowels or patinig na pahaba sa wikang Tagalog. Pagkatandaan po natin, ang magiging long vowel lang po ang alif kapag ang nauna po sa kanya ay magiging long vowel lang po ang alif kapag siya po ay sukun at nauna po sa kanya ay may fatha. At magiging long vowel lang po ang ya kapag siya po ay sukun at nauna po sa kanya ay letra na may kasra at magiging long vowel lang po ang waw kapag siya po ay sukun at nauna po sa kanyang letra ay may dhamma. Okay? At tatlo po yan sila na magka-partner. Ang partner po ng alif ay fatha, ang partner po ng ya ay kasra at ang partner po ng waw ay dhamma. Okay? Magbibigay po ako ng panghuling halimbawa para mas maintindihan po natin insyaAllah subhanahu wa ta'ala. Okay. Halimbawa po ay okay. Ngayon po, mayroon po tayo nakita dito na ya. Sukun po ang kanyang patinig, okay? Ya, sukun ang kanyang patinig. Ngunit, okay, ya po na sukun po ang kanyang patinig. Ngunit ang nauna po sa kanyang letra, which is yung ba, ngunit ang nauna po sa kanyang letra ay fatha. Hindi po kasra, okay? Hindi po kasra. Kaya naman, hindi po siya dito magiging long vowels. Hindi po siya magiging patinig na pahaba or long vowel. So, mali po kung babasahin nating baytun, okay? Baytun. Mali po iyon, okay? Sapagkat magiging long vowel lang po ang ya kapag nauna po sa kanya ang kasra, sapagkat iyon po ang kanyang partner. So kapag ganito po, ya na sukun at ang nauna po sa kanya ay dhamma or fatha, hindi po siya magiging long vowel. So ang pagbasa po sa kanya, ang pagbigas po sa kanya ay baytun, baytun, baytun. Okay, which means house or bahay po ang kanyang kahulugan sa wikang Tagalog. Okay? So pakatandaan po natin na magiging long vowel lang po ang alif kapag siya po ay sukun at nauna po sa kanya ay fatha. Magiging long vowel lang po ang ya kapag siya po ay sukun at nauna po sa kanya ang kasra. At magiging long vowel lang po ang waw kapag siya po ay sukun at nauna po sa kanya ay dhamma. Sa ganong kondisyon po ay doon lang po sila magiging patinig na pahaba. Okay? Kapag hindi po ang nauna po sa kanya mga patinig ay hindi po nila partner, ay hindi po sila magiging long vowel or patinig na pahaba. Okay? So naway naintindihan nyo po ang ating aralin sa araw na ito. At hiling ko lang po na kapag hindi po natin masyadong naintindihan ang unang aralin, ay wag po agad tayo mag-transfer sa next na aralin. Ibig po sabihin nito, kapag nag-umpisa po kayo sa lesson 1 sa Arabic class for beginners, nag-umpisa po kayo sa lesson 1 at hindi nyo pa po lubusang naintindihan ang aralin na iyon, ay wag po kayong lumipat sa lesson 2. I-review po ninyo ng i-review ang lesson 1. Kapag naintindihan na po ninyo ng wasto at maayos, ay lumipat na po kayo sa lesson 2 at ganoon po sa lesson 3 hanggang sa kasalukuyang aralin po natin. Okay?
para hindi po tayo malito at para mas maintindihan po natin ang lingwahe po na ginagamit po natin sa Quran, lingwahe po na ginagamit ng mahal nating propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at lingwahe po na ginagamit ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang Quran. Okay? At iyon po ang wikang Arabic. Naway may natutunan po tayo sa aralin natin sa araw na ito at sa mga bagong estudyante po na kakapasok po pa lamang bago pa lamang po na napag-alaman ang YouTube channel na ito, ay huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe para ma-update po kayo palagi sa aming bagong aralin. Hanggang dito na lamang po, naway gantimpalaan po tayo lahat ng Allah subhanahu wa ta'ala. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى وانصرم فكن ما حييت ضنينا به فظنك بالوقت عين الكرم وكن حلس درسك وافرح به تكن قائدا في غد للأمم